Pati ba naman sa signatories campaign ng mga kakamping na ito ay may daya pa din? Ibinahagi nga ng isang certified DDS na si Ate Joey DeVive na mula 2 million signatories ay biglang angat sa 5 million signatories at napakabilis daw ng pag-angat. Ay meron daw palang pautot na ginagawa ang mga kakamping para dumami ang signatories nila. Pero kapwa kakamping na rin ang nakadiskubre, nakahalata at na-fact check pa sina Shelo Magno na tila may dayaan. Mayroon daw deception sa numero ng mga signatories na ito. Kung mapapansin ninyo, ang unang screenshot ay mahigit 2 million ang signatories na. May ilang mga kakamping mismo pa ang nakahalata sa tila deception sa signatories campaign sa impeachment ni Vice President Sara. May nagkomento ang sabi, "Hello po, while I support the petition to impeach Sara Duterte, it comes to some people's attention po na the numbers on the site are quite deceptive as it's programmed to get a random number, multiply it to 11 and add 8 to it. It's added to the petition counter every 60 seconds to mimic live action. This function can be seen po at the very end of the source code of the website itself. The Gmail accounts required for the petition could pose phishing risks po, especially if you used your personal emails." May isa pang nagkomento, "I've already petitioned before seeing the post po about how shady the site is. So I hope we can prevent this po from happening to others." At ang komento pa ni Ate Joey DeVive, "Pinks are being fact-checked by their fellow pro-impeachment believer." O ayan, Shelo, nasa 2.5 pa lang ang signature. Nasa 2.5 pa lang ang signature campaign ninyo. Pumapalag na ang sarili ninyong kakampi sa deception ninyo. Suggestion ko para di kayo mapahiya. Dalhin nyo ang mga signatories nyo bukas sa harap ng Senate. At dahil nga may deception at tila pandaraya doon sa campaign signature para ma-impeach si Vice President Sara, abay umangat na agad ng 5 milyon mahigit ang mga signatures. Ibinahagi naman ni Ramson Paa Arenas at tinawag niya ang campaign signature na ito na isang pauto, parang ang baho. Eto pala yung kanyang nadiskubre. Naging observer pala ito at naging actual ang kanyang pagiging observer at kanyang nadiskubre na sa fake accounts para sa campaign signature na ito sa impeachment ni Vice President Sara ay walang proper verification at ilang nga isa itong pure propaganda dahil nga fake accounts ay maaaring magamit dito at fake locations na din and unlimited votes. Kaya tumaas ngayon ng mahigit 5 milyon ang signatories. Heto, basahin natin. Ang sabi niya, "I have my doubt on this pautot, so I want to make a test run on it. Test run 1. I made a new email, only one, and I went to this website, impeachsaraduterte.com, via Google Chrome normal mode. I enter the email that I created and randomly select province. Boom! I am now part of the 5 million. Test run 2. After test number 1, I close it and open again another Google Chrome normal mode and re-enter the website. It says already registered. So I open a Google Chrome incognito mode, re-enter the website, and it went through. Note, incognito mode is private browsing that doesn't save site in history, cookies, or site data after closing it. I enter the email that I created and randomly select province. And boom, I registered my vote twice with 2 different provinces. Test run 3. Here is the interesting part. After test number 2, I close it and open another Google Chrome incognito mode
and we enter the website. I enter a random unregistered email and randomly select again the province. Once again, boom! I voted thrice with unregistered email and with 3 different provinces. So yun yung mga proseso kung papaano makalakap, makaipon ng pagkadami-daming signature dito sa signature campaign ng mga kakamping para ma-impeach si Vice President Sara. Only votes pala. At ang conclusion, after doing multiple test runs, it became obvious that the system has no proper verification at all. This clearly shows that the website is pure propaganda because anyone can easily create fake accounts with fake locations and only votes, making the claimed 5 million plus ay highly unreliable. O diba, nabisto ang deception ng mga kakamping. Bakit kaya hindi rin nila subukan na maglagay ng signatories para sa no to impeachment? Baka mag 20 million plus pa yan. Kung ako sa kanila, tama yung sinabi kanina ni Ate Joey De Vive na dalihin ng mga signatories sa Senado. At mas maganda kung personal ng mga signatories. Sa bagay, baka hindi nila kayang mga personal. Baka mga 1,000 plus lang yung pumirma dito. Tapos yung 1,000 na yun, sa pilitan pa. May bayad pa yung pirma. So mas kapani-paniwala pa yung dinala ni Senator Robin Padilla na isang maleta yata ng mga signatures na ipinaglalaban si Tatay Digong. Ayun, mga personal na tao yung pumirma sa mismong papel. Ayun, walang daya, walang deception. Pero itong sa online, sabi nga nung isang netizen, na-discover niya, nag-test run siya, nag-actual siya kung ano yung mga possibility kung po pwede bang magkaroon ng only votes sa fake accounts pa. So wala talagang proper verification. So kahit sino, kahit isang tao ka lang, pwede kang makagawa ng mahigit 20 votes ay mas higit pa kung gustong gusto mo ng mas maraming boto. At isingit ko lang, itong si Representative Richard Gomez, abay bumoto pala siya ng yes para ma-impeach si Vice President Sara. Pero kamakailan lang ay pumapanig ito sa mga Duterte. Anyari na. Ang sabi dito ni Richard Gomez, whatever my decision will be, it will be for the good of our district and Ormoc City. I hope I can make the correct choice and I hope our constituents will support the decision. It's difficult. There are consequences to making decisions for our people. Ayun nga lang ang problema, Goma. Bumoto ka ng yes to impeachment na kahit alam mong mali kasi may mga consequence. Bakit? Ano ba yung mga consequence na yan? Bakit hindi mo sabihin directly? Ay mas iisipin pa ngayon ng taong bayan. Baka isa ka sa nabigyan ng milyong-milyong piso kapalit ng boto para ma-impeach si VP Sara. Diba dito mo makikita ang isang trapo at isang plastic na politiko. Boboto ka ng yes kasi mawawalan ka ng budget ng pondo. Mas lalong maiintindihan nga yun ng taong bayan ang nasasakupan mo. Kasi ang sisisihin nila ay ang Marcos administration, hindi ikaw. Sana mas iniisip mo yun. Ngayon, yung taga-suporta ni Vice President Sara ay posibleng balikan ka. Ewan ko na lang kung manalo ka pa sa mga susunod na eleksyon. Kasi bumoto ka ng yes sa impeachment ni VP Sara. Good luck na lang. O kaya mga taga-Ormoc, alam nyo na ang gagawin ninyo. Ano ang inyong opinion sa tila may deception daw ang online signature campaign to impeach Vice President Sara ng mga kakamping at mga kapwa-kakamping din ang pumuna dito sa deception ng signatories campaign na ito. At ano ang masasabi ninyo? Na tila bumaligtad na si Goma at bumoto na ng yes para sa impeachment ni VP Sara. Ano ang inyong opinion? Abay, ishare mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.